Okay, good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbabasa ng ating teksto para sa araw na ito. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Hebrews chapter 11 at sa verse 27 to 29 po tayo. Basahin ko po, sabayin po ninyo ako. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith he kept the Passover and the application of blood so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. 29, by faith the people passed through the Red Sea and dry lands, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Ito na po ang ika-23 na mensahe natin mula rito sa aklat ng Hebrews. Sa chapter 11 naman ay ika-11 na mensahe at ika-10 sa mga tinatawag nating Ancients of Faith. Tayo ay nag-uusap tungkol sa buhay ng isang dakilang lalaki sa Biblia, walang iba kundi si Moises. Sa nakaraan ay pinag-usapan na natin yung unang bahagi nang siya ay nandoon pa sa kaharian ng Paraon. At sa ngayon ay pag-uusapan natin ang panahon na siya ay umalis na doon. At ito yung ating binasa rito kung ano ang mga pagpapakita ni Moises sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa nakaraan ay napag-usapan natin ang tungkol sa kanyang pananampalataya at nais kong makita natin ang katotohanan yung salitang refuse, choose, and regarded. Refuse, choose, and regarded. Yun ang ginamit natin sa nakaraan. Ang sabi ay, he refused to be identified as Pharaoh's daughter's son. Tinanggihan niya ang makilala bilang anak ng Paraon. At yung pangalawa ay, he chose to be mistreated along with God's people. At ang pangatlo ay, he regarded this grace. So, tingnan niyo itong tatlong ito. Number one, yung he refused. Meaning, sa pananampalataya ay meron tayong dapat tanggihan. Meron tayong dapat alisin. Meron tayong dapat baguhin. Ganon yung ating pananampalataya. Hindi yung magpatuloy tayo pagkatapos na tayo ay nagpahayag ng pananampalataya ay magpapatuloy pa rin ang ating dating pamumuhay. At ang pangalawa ay yung choose na nangangahulugan na meron tayong pagpiling gagawin kung ano yung dapat nating panindigan, pananganan, panghawakan sa ating bagong pananampalataya. And then sabi niya, he regarded, o sa ibang salita, esteem, o parang ito yung kanyang niyakap, at ganoon ang ating pananampalataya, na dapat ay alam natin kung ano ang ating prioridad, ano ang ating uunahin, ano ang ating dapat yakapin. Can you say amen? Amen. So doon ay pinakita ni Moises ang kanyang pananampalataya bago siya umalis doon sa kaharian ng Paraon. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay nakikita rin natin sa buhay ng Panginoon at maging ng kanyang mga alagad. Kung ano-ano ang kanilang mga dapat ay tanggihan, ano ang kanilang dapat piliin, at kung ano ang kanilang dapat ay yakapin. Sa ngayon ay pag-uusapan na natin itong ikalawang bahagi ng kanyang pananampalataya. Nais kong pasimulan agad dito sa verse 27. Sinabi niya, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By the way, 3 talata lang yung ating pag-uusapan, sana po hindi tayo mapagod. Pero ipinapakita ko sa inyo ang halaga ng pananampalataya sa iba't ibang aspeto. I-try nyo na balikan mula doon sa chapter 1 at makita nyo kung ano ang mga uri ng pagpapahayag ng pananampalataya ng mga nauna sa atin. At kung nais nyo naman ay kumpara ninyo ang pananampalataya sa ating kapanahunan o kaya ay kung ano yung gusto ninyong pananampalataya sa Diyos. Dito sa unang saknong, first statement, ay sinabi niya, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger.
Hindi ba ito contradiction doon sa ipinakita ni Moises na kaya siya umalis sa Egypto ay dahil natakot siya sa Paraon? Mga kapatid, alam niyo kung hindi niyo pag-iisipan, akala natin kaya umalis si Moises ay dahil sa kanyang takot sa Paraon. Ang taong katulad ni Moises sa kapanahunan yan, sa tingin ko ay hindi na siya nagkakaroon ng takot sa Paraon. Ang kinatatakutan na lamang niya ay yung tungkol sa kanyang nagawa na krimen. Of course, may kabayaran yon. Pero ipinapakita na hindi lamang ang Paraon ang kanyang kinatatakutan, kundi ang buong estado o kaya ay buong bansa sapagkat pumatay siya ng tunay na Ehipsyo. At ang nakikita ko rito na kinatatakutan ni Moises ay yung makagawa pa siya ng kasalanan. Yun ang isang bagay, mga kapatid. Dapat ay mapag-isip-isip natin ang katotohanan na sa New Covenant ay sinabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan sapagkat hindi sila nakakapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. O kaya ay sinabi pa niya, katakutan ninyo ang pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno, walang iba kundi ang Diyos. Nangangahulugan yan na dapat ay ilagay natin sa ayos yung ating kinatatakutan. Marami tayong kinatatakutan sa buhay na ito at minsan ay nagpapakita ito ng kawalan ng takot sa Diyos. Kailangan natin timbangin ano ba ang ating kinatatakutan. Sometimes they are all in the mind. Pero dito ay nakikita ko na ang kinatatakutan ni Moises ay makagawa pa siya ng kasalanan. At kailangan niyang tumakbo. Actually, sa buhay man ng Panginoon, mga kapatid, the Lord doesn't have any fear of men. Malala ko nung minsan ay babalaan siya ng kanyang mga alagad na sinabihan siya na hinahanap siya ni Herodes. At sinabi ng Panginoon, tell that fox. Ibig sabihin niyo sa asong gubat na yan, na ngayon gagawa ako at bukas ay gagawa ako. Hindi niya kinatatakutan ang galit ni Herodes. Ang kinatatakutan niya ay hindi niya magampanan ang nais ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia sa atin, na dapat natin higit na katakutan ng Diyos sapagkat meron ito ang eternal consequences. Napag-isip-isip na ba ninyo sa inyong mga buhay ang katotohanan yan? Kung ikaw ay may pananampalataya, you have to fear God above all. You have to do His will. You have to continue to obey Him. Malala ko yung mga alagad na nung sila'y babalaan sa chapter 5 ito ng Book of Acts na sabihin, huwag na kayong mangaral ng tungkol sa bagay na ito. At sinabi ng mga alagad na ito, ng mga apostles, na tell us kung sino ang dapat sundin, kung kayo ba o ang Diyos. So, malala ko rin diyan, si Apostol Pablo, nang minsan ay medyo pinipigilan siya na pumunta sa Jerusalem. At sinabi niya sa mga taong ito, mga mananampalatayang ito, why are you breaking my heart? I am not only ready to be bound for the sake of Christ, but also to die for Him. Nais ko sabihin sa inyo ito, if Moses died in his own way and action, malamang hindi na natin siya pinag-uusapan ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang pananampalataya na ginawa niyang kalooban ng Diyos, malamang ay wala na siya sa eksena sa mga buhay nating mga mananampalataya sa araw na ito. Kaya dapat ay piliin talaga nating katakutan ang Diyos. Ipagpasin na ba ninyo ito sa inyong mga buhay? Sinabi pa sa second statement na ganito, He persevered because he saw Him who is invisible. He persevered because he saw Him who is invisible. Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya rito ay yung tungkol sa pananampalataya ni Moises, na sa pananampalataya niya ay he is seeing God, o he was seeing God during that time. Pero ang totoo ay, baka naman ang sinasabi niya rito ay noong nakipagtagpo ang Diyos sa kanya through the burning bush. Malala niyo yun? Na yung puno, nang makita ito ni Moises, that represents God. Na nasusunog pero hindi natutupok, ay malamang yun ang sinasabi niya, but I don't think so. He might be thinking about the faith of Moses, that through his eyes of faith, he is seeing God.
Malamang ganun ang ibig sabihin ng author dito. And dahil doon sa pananampalataya niya at nakikita niya ang Diyos ay dahilan para hindi siya magkaroon ng takot sa tao. Maraming mangyayari sa atin kapag hindi talaga natin nakikita sa ating mata ng pananampalataya ang Diyos. Only through the eyes of faith we can see God, and through the faith in His Word. Kailangan magkatugmayan. What the Bible says about God is that you are seeing it as if they are real. Yung mga kwento rito, pag hindi mo pinaniwalaan, marami ay naliligaw. Yung mga sinasabi ng Biblia, yung mga future na hula sa Biblia, pag hindi mo yan pinaniwalaan, walang mangyayari sa buhay mo. Nais ko sabihin sa inyo, mga kapatid, na kaya minsan ay walang nangyayari sa buhay natin. It's not because we do not really believe what the Bible says about God. Maraming tao, ang gusto nila ay tangible God. Kaya merong mga gumagamit na mga larawan, rebulto, kailangan ay patibayin nito na may Diyos. Sa pananampalataya lang natin talaga makikita at mararanasan ng Diyos. At ganoon dapat ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Malala ko nga na sabi ng Diyos kay Moises, "You can never see my face and live." Sabi ng Panginoon, sapagkat hiniling ni Moises na nais niyang makita ng mukha ng Diyos at hindi ito pinayagan ng Diyos. Pero pinayagan siya na makita ang kanyang likuran. I think that is in chapter 34 o kaya 33 ng Exodus. Nang hilingin ito ni Moises. Kapag ito ay nasa sa atin, mga kapatid, lahat ng mga pagkatakot, ng pagkapagod, pagkapagal sa ating pananampalataya ay ma-overcome natin. Mapagtatagumpayan natin. Kaya, yun ang napakagandang katanungan sa atin. Meron ba tayong pananampalataya na nakikita ang Diyos? Pag wala yun, nanganganib ang ating pananampalataya na madali tayong mapagod. Ang hadlang sa hindi natin pagkakita sa Diyos o kawalan ng ating pananampalataya na makita ang Diyos ay para bagang yung pinanggalingan ni Moises na he was living in the flesh, and that time ay talagang hindi talaga nararanasan ng Diyos. God has to do something sa kanyang buhay, paranasin siya ng mga adversities, mga mabibigat na bagay para sa ganon ay matutong magtiwala si Moises. Minsan ay ganyan ang ginagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay pinaparanas ng Diyos na mga bagay-bagay na mahirap, yung hindi natin kaya sa ating sarili, katulad ng paghahangad ni Moises na iligtas ang Israel sa pamagitan ng kanyang sariling lakas. Naging failure yan. Only na later on ay makikita natin how He would deliver the people through the power of God. Ganun ang nais ng Diyos sa atin. We cannot do it with our own strength and ability and wisdom and understanding sa buhay na ito. Only with the power of God. Now, sabi sa verse 28, "By faith, He kept the Passover and the application of blood, so that the destroyer of firstborn would not touch the firstborn of Israel." Makikita natin dito na tumalon ang author mula sa kwentong yon na siya ay papuntahin sa Egypt, pabalikin doon sa panahon na ipinagdiriwang na nila ang tinatawag na Pasko ng tinapay na walang libadura, the Feast of the Unleavened Bread, the Passover. At dumanan siya doon. Sabi niya, by faith, he kept the Passover by the application of blood. Makikita natin na marami siyang iniwang kwento sa buhay ni Moises. From the time na siya ay babalik na sa Egypt para kasangkapanin ng Diyos na iligtas ang bansang Israel sa kamay ng Paraon, to deliver them from Egypt. Wala yon sa kwento, but there are faith na existing during that time. The confrontation of Pharaoh and his men and the 10 plagues, yung 10 salot na dumating sa Egypt, na kung saan si Moises ang kinasangkapan. Pero tumalon siya doon sa
Passover sa chapter 12 ito ng Exodus. Diyan natin makikita, it took faith to believe that the blood of the Lamb on the doorpost would save a household from the terror of the angel of death. Nakukuha ninyo? Kailangan ang bawat pamilya ay maghanap ng isang taong walang kapansanang tupa na kakatayin nila nang sa gayon ay ihanda. Pero yung dugo noon ay kukunin nila at kailangan ay ipahid nila ito sa mga hamba ng kanilang mga tahanan. Nang sa gayon ay hindi ito papasukin ng anghel ng kamatayan, the angel of death. Diyan natin makikita na it's a weird thing. Sabihin natin, word. Word. Minsan pa, word. Word. Ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Minsan na hindi natin naunawaan. At karamihan sa mga tao na kulang sa pananampalataya, they would question the ways of God. And they would resolve to do the ways of men. Bakit laging maraming nangangaral na mga preacher na man's way versus God's way? Totoo yan, mga kapatid. Ilang beses nyo naririnig sa akin na men would always seek to do his own will, own way. Yun ang hinahanap natin. Bakit? Sapagkat hindi mahirap, may agarang pagtanggap, o kaya ay thumbs up, may pakinabang. Yun ang man's way. Pero in God's way, mga kapatid, ay minsan gagawin mo na ito, wala ka pang makikita. Pero pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa pagpahid ng mga Israelita ng dugo sa hamba. What is that? But they need to believe na through doing this ay makakaligtas sila sa kamatayan. Alam na natin ngayon na yung dugo na yon ay larawan ng dugo ni Kristo. At hindi nila kinain yon, hindi nila tinapon yon, ang ginawa nila ay inilagay doon. Pero ang dugo ni Kristo, mga kapatid, ay sinasabi nga, kordero ng Diyos nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. And we have to experience the power of the blood of the Lord. Amen. Amen. Sabi ko rito, they should respond in obedience. Kailangan ay tumagon sila ng may pagsunod. Alam niyo, lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises, merong arrangement. Step by step na gagawin nila ang mga bagay na ito. And they must have to obey the servant of God. So, He commanded them to prepare 1-year-old lamb without defect. Walang kapansanan. Sapagkat yan ay larawan ng Panginoon na alam na natin sa ating kapanahunan. Pagka kinatay ito, kunin ang dugo, ipahid sa mga hamba, pagkatapos ay lulutuin, at kailangan nilang ubusin lahat. May tinuri rin ang Diyos kung anong gagawin nila kung sakaling hindi nila kaya. Mga kapatid, with some other seeming word instruction, when they obey God through Moses, ay hindi sila nakaranas ng kamatayan. Malala ko yung sabi ng Panginoon sa John 6:53. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink the blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last days. For my flesh is the real food, and my blood is the real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Now, tingnan niyo itong sinasabi ng Panginoon sa mga alagad niya. Makinig kayo. Sa John chapter 6, yan ay pangangaral ng Panginoon sa mga alagad niya. There were the 12, there were the possibly 72. Hindi ko alam kung may crowd. Ano yung crowd? Ito yung mga sunod lang ng sunod na hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Ano yung 72? Ito yung mga nakaranas sa kapangyarihan ng Diyos. Excited sila. Kaya lang, nung mangaral ng Panginoon tungkol sa pagkain at uminom ng kanyang laman at dugo, ay nagreklamo yung maraming yon. Makinig kayo, tumingin kayo sa akin dito.
Bakit sila umaayaw doon sa turo ng Panginoon na sinabi nila ang bigat ng katuruang ito? Alam na alam nila ang ibig sabihin nun. Sapagkat once na ikaw ay nagpa-participate sa ganon na ginagawa natin sa ating kapanahunan, yung tungkol sa pagkain at pag-inom ng tinapay at katas ng ubas o kaya tinatawag nating alak, ay nakakahulugan ito na kung anuman ang kinakain mo, nagkakaroon ng epekto sa iyong katawan. Can you say amen? Amen. At dapat yung kinakain mo lalabas sa iyo. So when you eat the flesh and the blood of the Lord, meaning yung kanyang paglalarawan, yung tinapay at katas ng ubas ay nangangahulugan na inaasahan na lalabas sa iyo ang buhay ng Panginoon. Eh yung maraming mga tagasunod ng Panginoon doon, possibly the 72, ay nakikita nila ang buhay ng Panginoon na malayo sa pagkamakamundo at laging matuwid ang kanyang mga pamamaraan. Sabi nila, mabigat ito kung susundan natin ang Panginoon. Maraming ganon. There are a lot of churches ngayon, mga kapatid, na umaasa lang sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos, sa pagpapatawad ng Diyos, but not really aiming to become like Jesus Christ, which is the goal of every believer. Yan ang goal natin dito sa True Bread Christian Fellowship, na kayo ay hinuhubog sa wangis ng Panginoon Kristo. That is the goal of discipleship. Kaya kung hindi kayo nag-undergo ng discipleship, sasabihin ko sa inyo, isang araw katulad kayo noong 72, na kapag ka mabigat na, aalis na kayo. Yung crowd, wala talaga yon. Yung mga crowd na yon, sila yung nagkanulo sa Panginoon kalaunan, kahit nakakita sila ng mga himala, nakaranas sila, nakakain sila. Pero at the time na ang Panginoon ay inihahabla na, sila na yung may sumisigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Meron bang mga ganun sa atin dito? Na parang sumusunod lang na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, this is my concern for you. Nasasabihan ko kayo, umayos kayo para sa inyo ang salita ng Diyos. Mabigat itong layunin ng Diyos sa ating buhay sapagkat tanging si Kristo ang modelo natin galing sa langit. Hindi ka pwedeng maging modelo sa mundong ito kung hindi ka sumusunod sa Panginoon. Another thing, mga kapatid, yung 72 na yun, nang mabigat na ang sinasabi ng Panginoon, Christ-likeness na ang ibig sabihin, ang goal ng kanilang buhay ay mamuhay na katulad niya, iniwan din siya. Kaya yung mga parang, ang hirap naman doon sa True Bread. Gusto ko na umalis, ang bibigat, laging tungkol sa kasalanan. Eh ano bang gusto mo? Puro pagpapala sa mundong ito, ang daming church na ganyan. Kasalanan ang tinutukoy dito sapagkat problema natin ay kasalanan. At ang Panginoon ay naparito para iligtas tayo mula sa kasalanan. Amen? Amen. And that is in a 3 stages. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan nung tayo sumampalataya. That's true. Wala siyang itinira. Pero habang tayo nananahan sa katawang lupang ito, ay kailangan mapagtagumpayan natin ang kapangyarihan ng kasalanan. And good thing ay yung sabi ng Romans 6:14. Do you continue to sin because you are not under law but under grace? By no means. Hindi lang tayo dapat magpatuloy sa kasalanan sapagkat tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ang mga nasa ilalim ng biyaya ng Diyos ay ang mga tao na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay siyang Espiritu ng biyaya. Amen. And if you don't have the Spirit of God, mga kapatid, I'm sorry for you. You are just playing religiosity. Kaya ako, laging tinatalakay yung tungkol sa tunay na kapanganakang muli. Nire-require kayo tungkol sa seminar, one-day seminar, at sumunod sa pagpapabautismo hanggat kailangan, hindi dahil kayo gagawin kong miyembro ng church na ito, kundi kayo ay pagkalooban ng banal na Espiritu. Ginagaya ko lang si Pedro nung mapuspos ng Espiritu ng Diyos na nung magtanong sa kanya, anong aming gagawin? Na nakakahulugan, anong gagawin namin para kaming maligtas? Ay sumagot siya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and that you may receive the gift of the Holy Spirit. That's the same message na ibinibigay ko sa iglesia ito. Hindi tanggapin nyo lang si Kristo. Sino maayaw niyan? Tanggapin mo lang
pabanjing-banjing ka na ng buhay, tanggapin mo na lahat ng mga pagpapala. That's not it, mga kapatid. But we are talking here about Moses. We are talking about Moses and the Israelites' faith. Now, tingnan niyo itong sinabi rito. Sa Exodus 12, 28 to 30. Exodus 12, 28 to 30, ganito ang sabi. The Israelites did just what the Lord commanded Moses and Aaron. At midnight, the Lord struck down the firstborn of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Alam niyo itong anghel ng kamatayan ito, mga kapatid, ang pinapatay nito ay mga panganay lamang. Panganay lamang, hindi ng pamilya, panganay pa ng mga hayop. Pinagpapatay niya lahat. Now, makinig kayo. Bakit walang namatay sa mga Israelita? Bakit walang namatay na panganay sa Israel? Is that because or every one of them believe? Sabihin natin, believe. Believe. And when they believe, they obeyed. Alam niyo yung salitang yan? Doon sa Hebrews chapter 3 verse 18 to 19, mula nung natuklasan ko yung katotohanan doon, na yung pagsunod ay katumbas ng pananampalataya. At kung meron kang pananampalataya, ay katumbas ng pagsunod. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo ng konti. Kung ikaw may pananampalataya, sumusunod ka. Ang hina ng boses mo. Basahin nyo yung Hebrews 3:18 to 19. Makikita nyo na sila ay parallel. When you believe, you obey. When you obey, that means you believe. At di ba sabi ni Santiago na ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Ang pananampalataya walang gawa, walang pagsunod ay ano? Patay. Patay. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang buhay o patay. Now, tingnan nyo mga kapatid itong nangyari sa kanila. Because the Israelites believed and obeyed. Walang namatay sa kanila. But during the night, gabi pa lang, nangamatay na yung mga panganay na hayop, mga panganay na anak ng lahat, basta panganay. Is that not very dangerous? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ng ating panganay ay si Kristo. And He is alive. Buhay siya. Amen. Amen? Dapat ay buhay din tayo. Buhay ang ating pananampalataya. Now, sabi rito sa verse 29. Verse 29, by faith the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Now, makikita natin dito ang tungkol sa pagtawid sa dagat na pula. So, marami nang nangyari dyan. From the escape from Egypt, meaning after the Passover, pinalabas sila ng Panginoon doon. At meron pang mga ilang instances sa chapter 14 ng Exodus na kung saan ay hinahabol na sila ng mga Ehipsyo. And they were wailing to Moses. But dito ay sinasabi niya na by faith the people passed through the sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Tingnan ito mga kapatid. Pag binasa niyo ang chapter 14, ito yung sinasabi ko sa inyo na ang mga tao ay umiiyak na sapagkat dito sa side na ito ay mga bulubundukin. At sa gilid ng dagat, of course, dagat yan eh. Pero dahil nakakarwahe ang mga kalaban nila, may mga kabayuhan. Gasino ang kanilang lakad bukod sa may mga kasama silang hayop, meron silang mga dala-dala, meron silang mga anak na maliliit. Aabutan talaga sila ng mga Ehipsyo.
At kapag sila naman ay titingin sa kanilang kanan, ay ang dagat. Sabihin natin, dagat. Dagat. Saan sila tatakbo? Wala. Aabutan sila. But they need to look up. Maging si Moises ay naririndi during that time. At sabi ng Panginoon sa kanya, ano yun na sa kamay mo? Stop. Sabi niya, hampas mo sa tubig. And through that, Moses had to believe God. Kailangan ay gawin niya yung inuutos sa kanya ng Diyos. Ginawa ba niya? Amen. Yes. Ano nangyari? Nahati yung dagat na pula, naging super highway yung dagat na yon, hindi ito malambot, ito ay matigas na kayang lakaran ng mga daladala nila at mga karwahe na daladala nila. Kayang lumakad ng mga bata. But the danger, mga kapatid, in passing through the Red Sea ay kapag kabigla itong sumara. And they need to believe God is protecting them. Naniniwala ba kayo na hindi kayo pababayaan ng Diyos? Amen. Alam niyo, ang problema na maraming Kristiyano hindi talaga makapagtiwala sa Diyos. Kaya tayo hindi makaabante. When you have fear in your heart, that means you don't have faith. Subukan niyo naman ang Diyos. Bagamat sinabi niya, huwag niyo ako subukan. Subukan niyo naman sumampalataya. Because that is the only way that we can please God. Say amen. Amen. That is the only way that we can please God. By faith, we can please God. Only by faith. So they must have to walk there, and they must have to enjoy it. They must have to be happy na tawirin yung dagat na pula na yan. Mga kapatid, we need to walk by faith. We cannot go through many obstacles of our lives without faith. So, lumakad sila sa pagitan ng tubig na yan, and that is still in the leadership of Moses. Of course, mga kapatid, that is one of the greatest miracles God had. And they are written in the book, the Bible, para makita natin na nothing is impossible with God when we believe. Hindi ba inulit lang ito ng Panginoon nang siya nagtuturo? For nothing is impossible with God. One thing, mga kapatid, makinig kayo. One thing of passing through this Red Sea is showing us the struggle, the fight God is making. Yung paglaban ng Diyos para sa atin, para iligtas tayo, na hindi niya tayo pababayaan. God is protecting us. Amen. Ako na lang mag-amen. Hindi kayo nag-amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, subok-subukan nyo naman ang Panginoon. Subok-subukan nyo naman ang sumampalataya. You can never experience God without faith. Dahil sabi nga ng Panginoon, and these signs shall follow them that believe. Mauuna muna ang pananampalataya mo bago ka makaranas sa Diyos. Alam niyo, gusto ko ikwento ito sa inyo. Yung pagpunta namin ngayon sa Rojas City, hindi kami hihingi ng kahit sentimo sa mga pastor. They are, sabi ng contact person doon, 32 pastors na bibigyan ng audio Bible. Sabi ko sa kanya, huwag niyo kami alalahanin. Ang alalahanin ninyo ay ang pagkain at merienda ng mga pastor. So the pastor collected 150 para sa kanilang pagkain. Jollibee pa lang, wala na yan. Ang punto, mga kapatid, ay, can you do that na pupunta ka doon without any money yet in your palm? Wala ka pang pera sa iyong kamay? But, sabi ng Panginoon, tungkol sa discipleship, Matthew 28, 19 and 20, yung pangako niya, and I will be with you always till the very end of the age. Amen. Ang tagal ko na sa pananampalataya. If I know that if I do the Great Commission, evangelism and discipleship, ang Diyos ay nandiyan. Then I have proven it. Ayan, nakabili na kami ng ticket. Papunta pabalik na. Wala pa ako nilalabas. Pero handa akong maglabas ng pera ko. Dahil sabi ko nga sa inyo ang pera pala natin, walang kwenta pag nasa ibang bansa. Kaya sabi ko, hindi na ako magkikinurapot pagdating sa Panginoon. Now, I don't want to talk much about money. Baka mamaya magbibigay kayo dahil lang sa
naudyukan kayo ng bigat ng aking sinasabi. But I'm telling you about faith. Amen? Amen. Now, mga kapatid, ano naman ang ginawa ng mga Ehipsyo? Ang ginawa ng mga Ehipsyo, they have the courage. Sila ay matatapang. Kaya sila ay sumunod doon sa dagat na pula. They do not have faith, they have the courage. But you do not have courage enough para pagalawin ang kamay ng Panginoon. Ang requirements ni God ay faith, pananampalataya sa atin. It's not courage alone. Amen ulit, Arthur. Amen. Wala na eh. Bawal ang duwag. Diba? Sabi ng Revelation 21:8, ang mga duwag katulad din ng kahinatnan ng mga sinungaling, ng mga mamamatay tao, ng mga mapakiapid, pupunta sila sa lawa na naglalagablad na impyerno. Kung duwag ka, hindi mo kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Wala kang hakbang na gagawin. Pareho ka lang ng mga tao yun. But, it's not by courage alone. It must have to be, you are courageous because you believe God is with you. He is in front of you. He is beside you. He is at your left and right. Amen. Hindi ka niya pababayaan. Amen. And I do believe in that. Lagi akong may inaalala, I think this is in John chapter 17:23, na, and they must have to know, speaking about the disciples, sabi ng Panginoon, na malaman nila na iniibig mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Gaano kamahal ng Ama ang anak? Ay, grabe, wala siyang ipagdadamot sa anak. Sabi niya, na mahal din ng Panginoon ang mga pinili niya ng katulad ng pag-ibig niya sa mga anak. Because we are children of God. Amen. O, malakas ang boses niyo doon, ha? Dahil mga anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung pag-ibig niya sa anak, sa original, sa mag-isa, sa bugtong na anak, yun din ang pag-ibig niya sa atin. Amen. Madaling mag-amen yan, pero titignan niya ng Diyos kung talagang kaya natin mabuhay katulad ng kanyang tunay na anak. So mga kapatid, ito ang nangyari. Silang lahat ay nilamon ng dagat na pula. Now, tingnan natin ito. Kung si Moises pinili niya ang Egypt, pinag-uusapan kaya natin siya ngayon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, lilipas ka din. Pag wala kang pananampalataya, tapos ka na. Natatawa kayo dyan, totoo ito. Totoo ito. Pinuhin nyo, nang pangakuan ng Diyos si Abraham, and I will make your name great. Ngayon, pinag-uusapan ba si Abraham? Yes. Yeah. Lahat nag-claim na anak ni Abraham eh. Anak ba kayo ni Abraham sa pananampalataya? Amen. Siya pa. Sabi pa ng Panginoon, mananangis kayo kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac at Jacob sa piging ng aking ama. Subalit hindi kayo papapasukin. That is how Abraham was great because of the promise of God. Now, tinutukoy natin dito ngayon ay si Moises. Na kung saan, kung pinili niya ang Ehipsyo during that time, they have all the power, they have all the wealth, everything the people want and love during those times, meron sila. Pero sabi ng Biblia, wala yan. These are all temporary. Kung ginawa ni Moises na pinili ang Ehipto, hindi niya naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Gusto ko lang sabihin sa inyo, kung pinipili mo ang sanlibutan, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Nais kong basahin ito bilang pagtatapos. Sa Matthew 17:1-3. Matthew 17:1-3. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, and the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. Verse 2. There he was transfigured before them. That is the Lord Jesus Christ. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus.
Moses and Elijah talking with Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, buhay na buhay si Moises. Pag binasa nyo ang Jude, chapter 1 lang naman, Jude 9, I think, na sinabi doon, pinag-agawan ni Archangel Michael at ni Satanas ang katawan ni Moises. Malala nyo na inilibing si Moises bago pumasok sa lupang pangako. Hindi na alam kung nasaan ang kanyang bangkay. It is because God has raised him prior to the day when He will raise everyone, every dead person in Christ. Ibabangon ng Panginoon ang lahat ng mga patay sa kanyang tinig pagdating ng araw. Pero nauna na si Moises. Alam ang dahilan? Sabi ng Biblia, by faith. Sabihin natin, by faith. Minsan pa? By faith. Let's bow our heads and close our eyes. Dalangin namin ang totoong pananampalataya, Ama. Pinapakita niyo sa amin ang mga katotohanan ito para magkaroon kami ng pananampalataya. Alisin niyo sa amin ang patay ng pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.